Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, Pasig River Ferry System may libre ng Wi-Fi access sa mga istasyon at mga ferryboat. Metropolitan Museum of Manila magbubukas sa publiko ng libre mula May 19 to 31. Guro mula sa Tarlac nakatanggap ng pagkilala mula kay King Charles III. Job opportunities para sa mga PWD, pinalawak ng Quezon City LGU. Muntun Games, wagi sa 2026 NYX Game Awards. At Hollywood actor Dylan Sprouse at Barbara Palvin magkaka-baby na. Sa ating unang The Better News ngayong araw, wala nang ang pamasahe, safe pa mula sa matinding traffic at higit sa lahat, libre na rin pala ang Wi-Fi o internet access sa mga istasyon at bangka ng Pasig River Ferry System. Kaya naman kahit ikaw ay naglalayag sa dagat, siguradong ikaw ay #connected pa rin sa online world. Ang good news na hatid na yan ng MMDA, tinutukan ni Arnold Herrera. Inilunsad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, katuwang ang Information and Communications Technology Department, ang libreng internet access sa Pasig River Ferry System. Alinsunod ito sa inisyatibang Pasig Bigyang Buhay Muli ni Pangulong Bongbong Marcos. Saklaw nito hindi lang ang 12 terminal stations mula pinagbuhatan sa Pasig hanggang sa eskolta sa Maynila, kundi maging ang kanilang mga bangka. Sa isang seremonya sa San Joaquin Station sa Pasig, ibinida ni DICT Secretary Henry Aguda ang aabot sa 40 to 60 Mbps na bilis ng Wi-Fi. Depende sa oras ng pagsakay. Ibinalita rin ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes na may 2 bagong bangka na darating mula sa Department of Science and Technology na dadagdag sa fleet ng Pasig River System. Malaking ginhawa nilang dala nito sa gitna ng banta ng fuel stability, epekto pa rin ng tensyon sa Middle East. Sa parehong seremonya, nakipag-ugnayan din ng MMDA sa DICT para sa connectivity ng mga pampublikong parks sa Metro Manila. Libre ang pagsakay sa Pasig River Ferry System mula Lunes hanggang Sabado, mula 6:00 ng umaga hanggang 6:00 ng gabi. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news para sa mga museum goers dahil pwede nang pumunta at maglibot ng libre sa Metropolitan Museum of Manila simula bukas May 19 hanggang May 31. Ito ay kasabay ng pag-extend ng naturang museo sa pagdiriwang ng International Museum Day ngayong araw. Ang buong detalye sa report na ito. Good news para sa mga naghahanap ng dating spots at gala with friends and family. May alokasya ngayon ng Metropolitan Museum of Manila na libreng admission para sa mga nais bumisita at mag-explore sa mundo ng arts and culture scene. Magsisimula ang free admission simula bukas May 19 hanggang May 31 bilang pagdiriwang sa International Museum Day. Maaaring ma-access sa loob ng naturang museo ang iba't ibang gallery at exhibition na talagang interactive tulad ng Japanese Toys Today, Win a Ghost Sims of Memory at ang collection ng Fem Homage. Mayroon ding interactive games, self-portrait stations at Gashapon Philippines Pop-Up. Maaari namang ma-avail ang 0 peso entry sa museo tuwing Martes hanggang Biyernes mula 11 a.m. to 6 p.m. habang 10 a.m. to 6 p.m. naman tuwing Sabado at Linggo. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa
Samantala, The Better News naman para sa mga taga-Kalumpit sa Bulacan. Asahan na ang mas matibay at standard na dike sa naturang bayan dahil sa proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Gagawa na kasi ng bagong river control project ang dike na sakop ng bayan upang mas mapalakas pa ang proteksyon laban sa pagbaha. Ang mga detalye alamin sa report ni Mika Ariara. Bilang bahagi ng mas matibay at mas maayos na flood control project, sinimulan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pag-demolish ng lumang dike sa Barangay Calizon, Kalumpit sa Bulacan. Papalitan ito ng bagong river control project na may 15 metrong sheet piles sa kahabaan ng Bagbag River upang mas mapalakas ang proteksyon laban sa matinding pagbaha. Isinagawa ang proyekto matapos mag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayusin at palitan ang mga substandard ng flood control projects sa buong bansa. Ayon sa DPWH, inaasahang matatapos ang konstruksyon sa Marso 2027 at makatutulong sa pagprotekta sa halos 3,000 residente sa lugar. Kasama ring nag-inspeksyon sa proyekto si Bulacan Mayor Lem Faustino na nagpasalamat sa pamahalaan dahil sa pagbibigay pansin sa matagal ng suliranin sa kanilang bayan. Samantala, tiniyak naman ng mga opisyal na may nakahandang tulong at relocation assistance para sa mga residenteng maaapektuhan, habang isinagawa na rin ang pagpapalawak ng ilog at konstruksyon ng bagong flood control system sa Bulacan. Para sa DZRH-TV, ito si Mika Ariar, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dako naman tayo sa United Kingdom dahil binigyan ng pagkilala ang isa nating kababayan mula sa Tarlac matapos gawaran ng Member of the Order of the British Empire o MBE Medal. Ito ay para kilalanin ang natatanging kontribusyon nito sa larangan ng edukasyon at school leadership sa England. Kung sino yan, kilalanin sa report ni James Galange. Nakatanggap ng Member of the Order of the British Empire o MBE Medal ang isang guro na tubong Tarlac na si Addison David mula kay King Charles III sa isang seremonya sa Windsor Castle sa England. Ito ay bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon ni David sa larangan ng edukasyon na hindi na pagpapakita ng school leadership sa nasabing bansa. Habang ang MBE Medal naman ay isa sa mga itinuturing na pinakamataas na karangalang iginagawad sa United Kingdom para sa mga individual na nagbigay ng malaki ambag sa sektor ng edukasyon. Ayon sa mga opisyal, tinulungan ni David ang England na mas mapaigting ang mga pinapatupad na programa sa mga paaralan at siya rin pagtuturo sa mga kasamahan sa eskwela. At bilang pagbabalik-pugay sa kanyang kinalakihang kultura, suot ni Sir David sa seremonyang barong na gawa mula sa Lugban, Laguna, ang kinalalang embroidery capital of the Philippines. Anya, naway makapag-inspire siya sa ibang mga Pinoy sa pamamagitan ng naturang representasyon at mas lalong makilala din sa buong mundo ang galing at kakayahan ng mga Pilipino. Nagpaabot naman ng pagbati si Department of Education Secretary Sunny Angara kay Sir David at tinawag ito bilang patunay sa world-class talent at dedikasyon ng mga Pilipinong guro. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, The Better News, hindi lang para sa mga editor dyan, kundi maging sa mga guro at estudyante. Dahil naglunsad na ng offline editing mode ang isang visual communications giant kung saan pwede nang makapagdisenyo ng offline. Magbabalita si Millie Borja. Nagpakilalang sikat na user-friendly graphic design platform na Canva ng bagong offline editing mode na magbibigay daan sa mga user na makapagdisenyo kahit walang internet connection. Ayon sa editing software, maaari nang mag-edit ng designs offline, mag-upload at gumamit ng local image files at ipagpatuloy ang mga naiwang proyekto anumang oras at saan mang lugar. Kasabay nito, inilunsad din ng kumpanya ang LearnGrid, isang AI-powered learning feature na nakatuon para sa mga guro at estudyante. Sinabi ng Canva na ang LearnGrid ay nagsisilbing sentro ng educational resources sa loob mismo ng platform, kung saan pinagsama-sama ang libu-libong curriculum map at ready-to-teach materials na inayos ayon sa grade level, subject at learning outcome. Sa pamamagitan ng artificial intelligence, maaari ring gumawa ang mga guro ng iba't ibang learning activities sa mahigit 30 format at higit 16 na wika, kabilang ang interactive games, worksheets at graphic organizers. Libre umano itong magagamit ng mga guro at estudyante sa buong mundo at direktang ma-access mula sa homepage ng Canva. Bahagi ang mga bagong feature ng tinatawag ng kumpanya na Canva AI 2.0 na layong gawing mas malawak pa sa simpleng design tool ang platform at maging isang AI-powered workplace system.
Itinatag noong 2013, patuloy na pinapalawak ng Canva ang kanilang serbisyo habang sinusubukan nitong makipagsabayan sa tradisyonal na office software sa pamamagitan ng mas accessible at integrated na productivity tools. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinalawak pa ng pamahalaang lungsod ng Quezon City ang oportunidad sa trabaho para sa mga persons with disabilities o PWDs. Ito ay sa ilalim ng programang Kasama Ka sa QC na layuning magbigyan ng makabuluhan at marangal na kabuhayan ang mga kababayan nating may kapansanan. Bahagi ng naturang programa ang pagkakaloob ng skills training, assessment, job matching at placement services para sa kanila. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, sa kasalukuyan ay meron ng 731 PWDs ang empleyado na ng City Hall, lampas sa itinakdang 1% hiring requirement sa ilalim ng RA 10524. Samantala, inilabas na ng Philippine Postal Corporation of PhilPost ang kanilang bagong series ng commemorative stamp kasabay ng paggunita ng National Heritage Month. Tampok dito ang ilang mga sikat na pasyalan sa bansa na mayroong malaking importansya sa ating kasaysayan. Silipin ang mga yan sa report ni Dustin Bayog. Tampok ang mga kilalang pasyali na may mayamang kasaysayan sa bansa ang inilabas na bagong set na commemorative stamps ng Philippine Postal Corporation of PhilPost. Ito ay bilang pakikisa sa selebrasyon ng National Heritage Month o Buwan ng Pamana ngayong Mayo. Makikita sa mga stop ang mga public plaza sa bansa na matagal na nagsisilbi bilang tagpuan ng bawat Filipino community, mapareliyon, social at cultural activities. Makikita sa bagong set ng stamps ay ang Santa Barbara Plaza ng Iloilo, Bacolod City Plaza ng Negros Occidental, Tabaco Plaza sa Albay at Vigan Plaza sa Ilocos Sur. Kabilang din ang Zamboanga Plaza sa Zamboanga del Sur, San Carlos Pangasinan sa Pangasinan at Plaza Roma rito sa Intramuros, Maynila. Samantala ayon sa PhilPost, ito ay paraan upang may kwento ang istorya ng mga Pilipino, lalo na pagkakakilanlan at mga pamana nito. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news sa mundo ng palakasan. Patuloy ang Mobile Legends Bang Bang sa global gaming scene matapos makuha ang dalawang grand winner titles sa prestiyosong 2026 NYX Game Awards. Narito ang report ni Matchpoint, Pili Borja. Patuloy na pinatutunayan ng Mobile Legends Bang Bang ang lakas nito sa global gaming scene matapos magwagi ng dalawang grand winner titles ng Moon Tune Studios o MTS, ang in-house music at audio production team ng Moonton Games sa prestiyosong 2026 Knicks Games Awards. Nasungkit ng MLBB ang pinakamataas na parangal sa kategoryang Mobile Game, Best Music at Mobile Game, Best Audio Design, na lalo pang nagpapatibay sa reputasyon ng laro bilang isa sa mga pinaka-immersive at world-class mobile gaming experiences sa buong mundo. Ang Knicks Game Awards na inihahandog ng International Awards Associate o IAA ay kinikilala bilang isa sa mga pangunahing international award-giving bodies para sa video games, game design at interactive entertainment. Naging sentro ng tagumpay ng MLBB ang Metro Zero, ang cyberpunk-inspired skin series na inilunsad noong August 2025. Tampok dito ang kakaibang pagsasanib ng tradisyonal na Chinese folk music, Hokkien rap, modernong EDM, at futuristic cyberpunk sound elements upang makabuo ng panibagong audiovisual identity para sa laro. Ayon kay Cedar Zhao, audio director ng Moon Tune Studios, malaking karangalan para sa kanilang kupunan ng pagkilala sa international stage. Dagdag niya, layunin nilang gawing mas epic, makahulugan at emosyonal ang bawat laban para sa milyong-milyong manlalaro ng MLBB sa iba't ibang bahagi ng mundo. Samantala, sinabi naman ng IAA na ipinapakita ng Moonton Games ang mataas na antas ng creativity, innovation at craftsmanship na patuloy na nagtutulak sa pag-unlad ng global gaming industry. Kasabay ng pagdiriwang ng MLBB ng ika-10 anibersaryo nito ngayong taon, lalo pang pinagtibay ng naturang pagkilala ang posisyon ng laro bilang isa sa pinakasikat at pinaka-impluensyal na mobile games sa buong mundo. Sa kasalukuyan, mayroon ng higit 1.5 billion installations at 110 million monthly active users ang Mobile Legends Bang Bang sa iba't ibang bansa.
Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng Hollywood, soon to be dead na ang aktor na si Dylan Sprouse. At usapang celebrity babies pa rin tayo, former Pinoy Big Brother housemate na si George Agpangan, nireveal na ang gender ng kanilang first baby. Narito ang report ng ating showbiz, Angel. Magkaka-baby na ang Hollywood actor na si Dylan Sprouse at Victoria's Secret angel na si Barbara Palvin. Nang rumampa sa red carpet ng 2026 Cannes Film Festival, ni-reveal ng couple ang kanilang paparating na little bundle of joy, kung saan next ng modelo ang kanyang growing baby bump. Habang sa Instagram naman, shinare ni Barbara ang kopya ng sonogram ng kanilang baby na tila naka-rock and roll hand sign pa. Magulita na Hulyo taong 2023 na magpalitan ng matamis na I do sa Hungary ang soon-to-be mommy and daddy. Samantala, sa iba pang balita, usapang baby pa rin tayo. It's a boy! Excited na ang former Pinoy Big Brother housemate na si Judge Agpangan at kanyang non-showbiz husband na si Danny Fries na ma-meet ang kanilang little prince. Ito ang inanunsyo ni Judge sa kanyang social media account kalaki pang ilang moments sa nangyaring gender reveal party sa Austin, Texas. Very thankful naman ang mag-asawa sa lahat ng mga kaibigang tumulong sa kanila. Buwan ng Marso nang ibinahagi ni Judge ang pagbubuntis sa kanyang unang anak na binigyan na nga nito ng nickname na Baby Maddie. Kung matatandaan, taong 2012 nang makilala si Judge matapos sumali sa kapamilya reality show na Pinoy Big Brother kasama ang kambal na si Jai. Para sa DZRH TV 20 Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang malit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.